Gupit guys. First time in the history. Yeah. Oh, dito na mo. Dito na mo. Joan! Batay na, dito na mo. B. Oh, what? Buwan na mo siya. Ay, ano dahil ni? Buwa kay di makita ang iso. Lai, patong niya isa. May kay isog kayo ni isa. Ano ako na, nagpagupit na sa inyo. First time. Nalimta na natin. How many years? Magulang ko. Magulang. Ito ang kanilang bangs. Ayo! Ito yung mga bata ay nilipiyak. Pa. Nagbutangan ako siya banks. Pa. Smile. Tarong nga yung hatik. Basa sa Murag lisod man. Kaya ni mo. Kaya ni mo. Pabalik ko na siya lang. Bitin ko siya. Murag lisod. Ang bitin. Hawak mo. Hawak mo. There we go. Di pa. Magsida ako sa... No, very good siya. Ikaw very bad. Oh, bad. Ikaw very bad. Pangit ka, siya ganda. Pita natin na. Ikaw? Pita. Tama na na yung ate. Tama na nga. Ipa. Ipa. Kaulan ra ka ga? Lingkod lang ka. Ay, tingnan din. No. Galang. Doon ikaw tayo, no? Ano nga niya? Ay, no? Tingin ka din. Ay, pa. Itong isa ko ka cellphone pa. Dara ko dito. Tama ko siya dito. Okay lang, Ted. Draw o wifi. Gusto lang. Tana siya tama. Sina kayo safe nila. Ano pa? Ano po kasi, kung maalis ho ako, walang maiiwan kasama ang mga anak ko. Nag-aalala ako. Ang matalinong si Maria, noong unang panahon, sa isang makapangyarihang kaharian, nakatira ang mangangalakal na si Gobin. Si Gobin ang pinakamayamang mangangalakal sa bansa at malapit siya sa palasyo. Mayroon
Mayroon siyang 3 anak. Ang panganay niyang si Elena, ang ikalawa si Greta, at si Maria naman ang bunso nila. Si Maria ang pinakamaganda sa lahat. Isang araw, ipinatawag si Gobin ng hari sa palasyo. Malari! Halika, Gobin. Tumuloy ka. Kamahalan, pinatawag niyo raw po ako? Oo, Gobin. Mangyari kasi, natigil ang aking pakikipagkalakalan sa ating kalapit na kaharian. Kailangan natin ng isang mapagkakatiwalaan na makapaghahatid ng mga kalakal ng ligtas at gusto kong ikaw ang gumawa nito para sa atin. Tandaan mo yan. Nang marinig ang pahayag ng hari, nabalisang bigla si Gobin. Nag-alala siya para sa mga anak niya dahil hindi niya pa ito nagagawang iwan kahit kailan. Anong problema, Gobin? Bakit parang tahimik ka yata? Wala naman po, kamahalan. Ano po kasi, kung aalis ho ako, walang maiiwan kasama mga anak ko. Nag-aalala lang po ako para sa kanila. Huwag kang mag-alala. Pag-alis mo, pababantayan kong mabuti ang anak mo. Magiging maayos din ang lahat. Opo, kamahalan. Hindi gustong iwan ni Gobin ang mga anak niya. Ngunit hindi niya magawang suwayin ang hari. Umuwi siya upang magpaalam sa mga ito. Nakakita siya ng 3 paso ng rosas. Binigyan niya ng tig-isa ang kanyang mga anak. At sinabihan ng mga ito. Mga anak, kailangan ko muna umalis. Huwag kayong magpapapasok na kahit na sino. Pag sumuway kayo, malalaman ko ito mula sa mga paso. Wala pong mangyayaring masama, Ama. Huwag mo na po kaming alalahanin pa. Nagpaalam si Gobin sa kanyang mga anak at umalis. Kinabukasan, nagtungo ang hari at ang 2 pang kaibigan nito sa tahanan niya. Pagkakita sa kanilang dumarating, sinabi ni Maria sa mga kapatid, "Pumunta tayo sa bodega at kumuha ng alak para sa hari. Dadalhin ko ang susi. Elena, sa'yo ang ilawan at si Greta ang kukuha ng bote." Pagkarinig sa sinabi ni Maria, sumagot ang hari. Hindi, huwag na kayong mag-abala. Wala kaming anumang gusto. Ayos lang kami. Ganun ho ba? Narinig mo, Maria? Walang anumang gusto ang hari. Walang aalis sa aming 2. Naiintindihan mo? Ay, di sige. Huwag na kayong sumama. Ako na lang aalis. Umalis nga si Maria. Tumakbo siya sa kanilang kapitbahay na tiyahin niya. Tao po! Tia! Ay, sino yun? Ay, sino ba naman tong kumakatok ng hating gabi? Tia, si Maria po ito. Buksan niyo po ang pinto. Oh, Maria! Abay, naparito kang bata ka. Malalim na ang gabi kasi po, nag-away po kami ng mga kapatid ko. Nakiusap, payagan niyo na po ako dito muna matulog. Ay, siya, sige. Halika, pumasok ka na dito, iha. Natulog nga si Maria sa bahay ng kanyang tiyahin. Nang hindi siya bumalik, labis na nagalit ang hari. Noong umuwi si Maria ng umaga, nakita niyang lantan na ang rosas sa paso ng kanyang mga kapatid dahil sa pagsuway ng mga ito sa kanilang ama. Nagtungo siya sa silid ng panganay. Nakita niya si Elena nakatayo sa may bintana at nakadungaw sa hardin ng palasyo. Maria! Nagbalik ka! Tingnan mo ang mansanas sa atin! Napakaganda! Siguro masarap na ang mga yon. Pumitas ka ng isa! Sige na! Elena! Malaki ka na pero umaasta ka pa rin na parang bata. Ay! Sino, Maria? Pakiusap! Sige na nga! Pupunta na ako! Tumalon si Maria mula sa bintana at nagtungo sa hardin. Pumitas siya ng mga mansanas. Tumakbo siyang pabalik nang marinig ang hiyaw ni Elena. Maria! Sa bandang unahan may puno roon ng dayap! Pumitas ka na rin doon! Sige na! At tumakbo ulit si Maria patungo sa hardin. Sa pagkakataong ito, nang pabalik na siya matapos pumitas ng dayap, nakita siya ng hardinero. Dali-dali siyang hinabol nito. Hoy! Ibalik mo yung pinitas mo! Wala kang karapatang pumitas dito! Tigil! Hintayin mo lang talaga
akong makalapit sa'yo, siguradong tuturuan kita ng leksyon. Itinulak ni Maria ng malakas ang hardinero. Masama ang bagsak nito sa lupa kung kaya't hindi ito agad nakatayo. Mabilis na tumakbo si Maria palayo. Walang nakakakilala kung sino nga ba talaga ang magnanakaw at kung saan ito pupunta. Nakauwi na si Maria. Ibinigay niya ang mansanas at dayab kay Elena at pinagalitan ito. Nakita mo na? Muntik na ako mapahamak dahil sa'yo. Magmula ngayon, wag mo na akong utosang gumawa ng ganito. Nakuha mo? Umalis nga si Maria. Baliwala kay Elena ang sinabi niya. Kinain na lang ni Elena ang mansanas na hawak niya. Ang sarap naman ng mansanas na to. Buti na lang pinitas ni Maria. Paano na lang kung wala siya? Ipit sa balay. Hindi ako mapaipit. Kawawang hardinero. Siguro dumadaing pa rin siya sa sakit. Kinabukasan, pangalawang kapatid naman niya ang nag-utos sa kanya na kumuha ng saging. Nakiusap siyang kumuha si Maria para sa kanya. Dahil sa nangyari ng nagdaang araw, ayaw na ni Maria na bumalik pa roon. Ngunit dahil mapilit ang kapatid, kinailangan niyang pa rin pumunta. Sa sandaling ito, nang makarating doon si Maria, namamasyal naman ang hari sa hardin. Nakita niya si Maria. Oh, ikaw pala yun. Ngayon, paparusahan kita. Makailang ulit na tinanong ng hari si Maria. At umami naman ang dalaga. Sinabi ng hari sa kanya, Hindi ko na mapapalagpas ito. No. wala nang anong bakas pa. Ipinahanap siya ng hari sa buong syudad. Hindi siya natagpuan. Tamad na siya. Galit ang hari. Gamay pa yung pasensya ay. Mainit ang kanyang ulo. Tinabuhan siya ng sakit. Sa loob ng buwan, walang pagbabago ang kanyang lagay. Kinalabutan, ikinasal ang mga kapatid niya ng isang araw, palihim na pumasok si Maria sa Ganda ikaw, ganda ikaw. kinuha niya ang mga anak nito at itinakas. Close your eyes, man. Inilagay niya ang mga sanggol sa isang magandang baril ng bulaklak. Ano yung pangalan? Ang mga bulaklak, alam na may mga sanggol roon. Pagkatapos, nagbalat kayong lalaki si Maria. Kailangan ang tungat ng tungkol sa palasyo at habang sumisigaw. Yung nag-wild west ka. Kaya lang. Close your eyes, close. Pikit. Supply. So man, tama na. Gulot. Uwi na si little to. Yang bangkot ka rin. Pag sila mong gusto supply. Thank you. Ano na po isa? Ano na lang? Next month, pag-upitan na Picture. mo para maayat. Bala gamay. Diba kung napagapit ko sa imo ha, hindi mo siya mag... Mga after 1 month na para maanat siya. Trim man. Ali pa! Maintain yung hairstyle ba? Ani pa! Oh, Smile. smile. Ani pa! Smile. Mas, tingnan ka dito. Tugupon niya. Dala. Dala ikaw. Ang very good na na.
Usik tayo? Sige, tayong dalawa lang. Isa awak Pulbos muna tayo, be. Oh, pretty. Yes, like Nastya. Very good. Like Nastya and Diana. Pagka next one, hanapin niyo para maanan. Oh, yes. Ganda-ganda ikaw. Very good. Ano pa? Ano pa? Uy. Pagpili nila dyan. Abak na kita. Gawas yung tayo pagsamot. Abuji ka, ikaw. Lalo na ito tambok doon. Yung tambok. Ari nubo po. Buang. Ayaw lang. Pantay lang. Dire sa yung air. Baba pa. Oh, tanawa. Nagpagupit siya lang. Uy, may wala na kusok yung mata. Ah, ganda-ganda. Cute eh. Igawas ang katambo. Dai. Igawas ang katambo. Ang pin-pin. Bili tayo Jollibee after mo mag-meet, ha? Walay Jollibee ha, manumpad ka sa ilahan. Charot na. Mga unsan ako pinapita. November. Gusto ko ano? Yan, Bautista ba yan? Taga-puti. Kinsa din tag-bautista. Lahat yung mga hindi oh. Ganda ka? May siya, dyan, nag-ilap. Nagkuhan ako. Inaisip ko si Tara-kara siya, kalagay. Oh? One, Alia? Very Okay. good. Kun daw, kun. Kun. Hindi, kun daw. Itong pambata. Ay, kwento pang patayo. Kami dito para ma-play ang kwento pang bata. Bow down your head. Bow down your head. Sumisigaw sa labas. Sige na. Tingin ka pa ba? Binili nga ng kawal ang mga bulaklak. Iniabot niya ang bayong sa hari. Nang alisin ng hari ang takip ng bayong, nakarinig siya ng tunog ng pag-iyak mula sa loob nito. Nakita niya ang dalawang sanggol sa loob ng bayong. Napuno ng pag-ibig ang puso niya. Inisip niya kung paano mababayaran si Maria para sa kanyang handog. Ngunit naalala niya kung paano siya hinamak ni Maria. Muli siyang nagalit. Pinag-iisipan niya kung paano makapaghihiganti kay Maria nang dumating ang isang kawal. Kamahalan, ang mga lakal na inatasan yung maglakbay sa kalapit na kaharian. Nakabalik na po. Magaling. Sabihin mo sa kanya na dumalo sa hukuman bukas na may kapangyari sa bato. At kung hindi siya magpakita, paparusahan siya. Kinsa man na. Opo, kamahalan. Bangs daw. Pagkakita sa kanyang bahay, nalungkot ang mga ngalakal. Naalala niyang nangako ang mga anak na walang magiging problema. Pero walang tumupad sa kanilang pangako. Nalaman niya na nagpakasal na ang dalawa niyang anak. Nawala man lang ang kanyang basbas. Maya-maya may tumating na kawal. Makinig ka. Hinihiling ng hari na bukas kailangan mong dumalo sa hukuman na may kapanggawa sa bato para sa hari. Close your eyes muna. Kung hindi ka makakarating, siguradong mapaparusahan ka. Nalulungkot ang mga ngalakal sa kanyang tadhana. Sa isang banda, walang may alam kung nasaan si Maria. Habang siya naman, hindi pa rin naaalis ang takot sa hiling ng hari. Imposible para sa kanya na makalikha nito sa loob lamang ng isang araw. Paano ko naman gagawin yon? Nang isang araw lang. Ama, huwag ka na pong mag-alala. Dalhin niyo lamang ang yesong ito at sabihin niyong pumunta kayo para kunin ang sukat ng hari. Hindi naintindihan ni Gobin. Ngunit may tiwala siya kay Maria, kung kaya't nagtungo siya sa palasyo at dala ang yeso. Wala kang anumang dala. Nasaan ang kapa? Lower muna tayo. Kamahalan, patawad po, pero hindi ko nagawa ang hiling niyo.
Ha? Ganun ba? Kung ganun, humanda ka ng mamatay. Huwag po kamahalan! Patawarin niyo po ako! Huwag niyo akong patayin! Kung gusto mo talagang makaligtas, isuko mo sa akin ang iyong anak ngayon din. Umuwi ang mga ngalakal na walang kibo. Napakalungkot niya. Iniisip niya kung dadalhin ba niya ang kanyang anak sa hari. Nang dumating na siya, nakita niya si Maria nakaupo't hinihintay siya. Ama, ano bang nangyari? Anak, anong gagawin ko? Sabihin mo, gusto ng hari na isuko kita sa kanya sa halip na ang kapa. Huwag po kayo mag-alala. Dalhin niyo po ang manika na kamukha ko. Dapat po, mayroong sinulit sa paligid ng ulo ng manika. Para pwede kong hilahin kapag gusto kong umiling at tumango. Kinabukasan, nagtungo sa palasyo ang mga ngalakal at si Maria. Inutos ng hari na dalhin si Maria sa kanyang silid. Kaya naman dinala siya roon ng mga kawal. Itinago ni Maria ang manika sa tubi ng kanyang roba. Pagkasara ng pinto, inilabas niya ang manika mula sa tubi ng kanyang damit at nagtago siya sa ilalim ng kama, hawak-hawak ang sinulit. Maria, ayos ka lang ba? Ha? Itinago ni Maria ang ulo ng manika. Nagpatuloy ang hari sa pag-uusisa at isinumbat ang mga pagkakamali niya. Tumango na lamang si Maria dahil sa kanyang mga kasalanan. Kung kaya't hinahatulan kitang mamatay. Pinugutan siya ng ulo ng hari nang mahulog ang ulo niya sa sahig. Bigla na lang naramdaman ng hari na para bang may humahalik sa kanyang paa. Isang pag-ibig sa kabila ng kamatayan. Anong nagawa ko? Pinatay kita sa aking mga kamay. Hindi na rin ako dapat mabuhay. Kailangan ko rin mamatay. Nang pupugutan na ng hari ang kanyang sarili, lumabas na si Maria mula sa ilalim ng kamang kinaroroonan niya at niyakap niya ang hari. Matapos noon, ikinasal silang dalawa at namuhay ng masaya. Maganda man ikaw pala. Ganda ka tali, ah. Ganda tayo ko yung abim ko, eh. Pag-iye tayo dyan, bebe.
Ano? No, ano? Tingin mo, daw. Ay, sige na yun. Nakita rin mo ito. Isend ako. Ha? Uy! No! Napatay na. Galit na. Galit na. Oh, galit kita. Oh, galit kita. Oh, ulit kita. Uy pa.
Asa na po? Sudah ay naman. What's your eyes? Dito nag-abot ka. Wala ka. Adri yung so kita siya na lang. Kaya makuha ka niyo. May! Dili ka tayo manog Jollibee. Oh, wait lang, wait lang. Wow, ganda. Ako mo, ako mo. Yeah. Very good si Ate po. After 1 month, Hindi naman itira ng pagpapalag na 3 months na. Ayun. Tingin namin. Tingin ka kayo, may tingin ka. Quadribal. Basta, ang bata. Maglaban ng marami. Hindi pwede. tingnan mo, smile. Smile. Tingin ka, picture kayo mamaya sa Jollibee. Tingin mo na dyan, oh. Kaya magbabay na. Tingin ka. Breakman dito, ano yan. Talaga ako dito. Sa bayo ito, Lipay na. kailan ako dito. Picture ka, Ambak picture. na pag-uli. Picture ka, tingin kayo, day. Best friend ba? Kailan lang sa una ba? Naalala mo. Sama na lang picture. Ay, hindi na daw siya mag-Jollibee. Ay, hindi pwede. Kailangan 6 months. Alis din ate. Kung may siya po, ay, hindi pwede. Sabi mo, gusto. 6 months. Ribano, vice print ba? Sa manicure, dinipod pwede na. Pagliho. Pero kanan siya muli ni siya kuko. Kanang siya muli ni siya kuko. Kaya lang man. Ay, mag-control ba niya? Bye-bye. Ayun yung pag-ribbon, sinaway ko talaga. Kaya, naman naman ko dito. Tingin daw ako ng face na rin. Oo. Tama. Ganyan din lang yun sa akin. Picture daw siya. Sabi ba? Ali pa. Elia. Dito ano si Paul Brian Dawan, palihog sa katap sila. Dito agad si Paul Brian Dawan, palihog sa katap sila. Smile ka. Mataktak ako na. Hindi na lang ako mabuntis. Balik na lang. Ha? Lupit pa nga. Aulat kayo. Malaki
Yung ba yun? Salamat po ako. Ha? Ganyan tayo. Alam mo. Best friend. Mudangan ako. Trabaho ko si Trina. Admin ko. Or tawagan na lang. Ilan ba? Tawagan. Kuan lang. Pinagkiratin. Princel. Kuan lang. Kantin. Kantin mo. Sampo Basta tawagin ko kayo. nga.